First Corinthians chapter 1 verses 3 to 4. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. I always thank my God for you because of His grace given you in Christ Jesus. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang major and minor doctrines. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay Christians must be protective of the major doctrines. Bilang mga Kristiyano po, kailangan daw po nating panindigan at ipaglaban yung mga pangunahing aral ng ating pananampalataya, which is yung pagkamatay ng ating Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Ito po ay mga doktrinang hindi pwedeng palitan o bitawan. Yung pagkamatay po ng ating Panginoong Diyos na ang ating Panginoong Kristo ay kaligtasan sa pamagitan ng biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya, sa pamagitan ng paniniwala na siya ay namatay at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. Ang muling pagkabuhay po ng ating Panginoon Kristo at yung Trinity, yun po yung mga major doctrines na tinatawag natin. Yung protective po na sinasabi dito ay hindi ibig sabihin na maging aggressive tayo as a Christian. Kundi handa tayong ipaliwanag at ipagtanggol ng may wisdom at may gentleness at syempre katotohanan yung doctrine na pinapananampalatayaan natin. Kapag may mga nagtuturo po ng maring aral o may gustong i-compromise yung truth, gustong i-distort yung truth, ay dapat handa tayong mag-stand out sa kung ano ang katotohanan. Sabi nga ng sa ibang bahagi ng Bible po, kagaya ng Jude chapter 1 verses 3, kailangan nating i-contend for the faith. Kailangan tayong mag-contend for the faith. Ang natutunan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Christians must be lenient in minor doctrines. Sa mga minor doctrines naman daw po, yung mga bagay na hindi center po ng salvation o ng kaligtasan. For example, yung mode of baptism, yung style ng pagsamba, o yung sarili-sarili nating pananaw sa mga end times views. Dapat daw po mas maluwag yung tayo mga Kristiyano. Hindi ibig sabihin na maging pabaya po tayo, hindi mas maunawain po tayo at mapagbigay. Hindi po natin kailangang mag-away-away o magputol-putol ng ating relasyon sa kapwa nating Kristiyano kung hindi po tayo pare-parehas ng opinion sa mga ganyong bagay. Kasi yung unity daw po sa katawan o sa body of Christ o sa iglesia ay mas mahalaga kaysa sa pagiging tama sa mga detalye ng non-essential belief. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Christians must be loving and respectful at all times without compromising the major doctrines. Sa lahat po ng bagay, kahit sa gitna po ng debate o ng debate o hindi pagkakaintindihan, dapat po nananatili tayong may pag-ibig at respeto as a Christians. Yan po yung una at pinaka-major na sinabi ng ating Panginoon Kristo in the way of salvation. Dapat po mahalin natin ang ating Panginoon Diyos at i-glorify natin siya. At ang pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Dapat po sa gitna ng pakikipagdebate o hindi pag-uunawaan, dapat nangunguna pa rin po o nangingibabaw pa rin ang love o ang pag-ibig o ang pagmamahalan. Hindi po tayo tinawag para maging mapanghusga, mang-condemn o magmataas sa kapwa nating Kristiyano. Pero hindi rin po ibig sabihin na dahil loving tayo ay isusuko na natin yung ating core belief o core truths ng ating pananampalataya. Ang totoo po, ang tunay na pag-ibig ay laging nakakabit sa katotohanan o sa truth. Pwede tayong maging firm sa tamang aral habang gentle at humble sa pakipagtungo sa iba. Ito po yung isa sa natutuhan ko kay Pastor Vince na kailangan kapag mag-aano ka ng truth sa kapwa mo o mag-share ka ng gospel, ay share it with gentleness. Kasi hindi mo alam na kapag rough yung pag-share mo sa kanila ng gospel o ng truth, ay
pwedeng madismaya pa sila o pwedeng gawin nila yung reference sa lahat ng mga Kristiyano. Pwede nilang isipin na, ay ganito pala lahat ng Kristiyano, ganito pala yung parang turo sa kanila na maging tawag dito, parang insensitive, ganun. At yun po yung isa sa magiging pwedeng dahilan para mas tumalikod pa sila sa salvation. Hindi pa nila kamitin yung salvation kasi baka ma-turn off sila, ganun. Kaya kapag mag-share po tayo ng truth o ng gospel, share it with gentleness. Sabi nga sa Ephesians chapter 4 verse 15, speak the truth in love. Yan lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.